Hawak ko dito guys ang pinakamalakas at pinakamabilis na gaming tablet na humabol pa nga ngayong 2024. Ito guys yung bagong Red Magic Nova gaming pad nila na talaga namang jam-packed pagdating sa kanyang specs at mga gaming features. Kaya kung naghahanap ka ng malakasang tablet na kayang-kayang pumalag lalo na sa mga pabigat na games ngayon, panoorin mo yung video na to. And for the past week, talagang ginagamit ko yung tablet na to. Ayan, makikita nyo, 21 hours and 40 minutes na akong naglalaro dito. Karamihan doon is napunta sa Genshin Impact at dito sa solo leveling Arise. So may nagsuggest kasi nito and talagang kinaadikan ko siya for the past few days. And so far, masasabi ko naman na naging napakaganda ng gaming experience ko dito sa Red Magic gaming tablet. Unbox muna natin siya, then pag-usapan natin yung specs niya. As usual mga kaboom, katulad ng other gaming phones nila, very simple lang yung box, hindi mo akalain na gaming tablet siya. So may nakalagay lang sa harap na gaming pad. And yung dumating sa akin is yung Midnight 12256GB variant. Pag open nyo ng box, makikita nyo na dito agad yung Red Magic Nova gaming tablet. And pagdating sa size niya, hindi siya ganun kalaki and hindi siya ganun kaliit. Siguro parang kasing laki lang siya ng Xiaomi Pad 6, pero mas maliit siya sa Poco Pad. Ito yung itsura niya. Pag nakalapag siya sa table, akalain nyo sigurong parang gaming laptop siya. Medyo simple lang yung design niya. Sa gitna is Red Magic logo. Then yung upper part niya is parang may pagka-transparent design. Though ang medyo pinagtataka ko lang dito is meron siyang cooling fans. Pero wala kayong mapapansin dito na intake at exhaust niya. So hindi ko alam kung saan lumalabas yung hangin once na umiinit yung loob niya. Pero sa 21 hours na ginamit ko siya sa paglalaro ng todo lahat ng graphic settings at nakatodo yung FPS is never naman siyang nag-overheat or nag-auto shutdown. Balik ulit tayo dito sa box niya. So meron tayo ditong Red Magic stickers. Then meron din ditong 120 watts na charging brick at yung kanyang USB Type-C to Type-C cable. So that's pretty much it para sa mga nandito sa box. Medyo na-disappoint lang ako kasi wala siyang kasama man lang na case, kahit man lang jelly case for protection. Tinry ko pang pilitin i-open kasi baka may nakatago dyan, pero wala talaga. And also wala din pala siyang SIM card slot and SD card slot. Ngayon, pag-usapan na natin yung specs niya. Meron tayo ditong 10.9 inches IPS LCD na naka 144Hz na refresh rate. So yes mga kaboom, hindi siya naka-AMOLED and ito yung ginawang solusyon ni Red Magic para maging mas affordable yung price niya. Yung processor niya is yung Snapdragon 8 Gen 3 leading version. Available siya in different variants. Merong 12256GB, 16512GB, and 24GB 1TB variants. Lahat din sila is naka UFS 4.0, so talagang napakabilis ng read and write speed niya. Meron siyang 10,100 mAh na battery capacity na capable ng 120 watts na wired charging. So expect nyo na matagal-tagal kayo makakapaglaro sa tablet na to, and once na lowbat, mabilis nyo lang din siyang matcha-charge. And supported din niya ang bypass charging, kaya talagang good luck sa pagtulog ninyo. Pagdating naman sa performance, nakakuha tayo dito ng 2.1 million Antutu benchmark points. Maganda rin yung nakuha nating results sa 3D Mark. Meron siyang 87.3% stability, tapos yung best loop score niya is nasa around 5,500. Pagdating naman sa media consumption, is supported niya ang Widevine level 1, so ibig sabihin pwede kayong manood ng HD movies via stream. Maliit lang din yung bezels and chin nitong Red Magic Nova gaming pad, kaya talagang mag-e-enjoy kayo dito na manood at maglaro ng mga games. Isa pang nagustuhan ko dito is yung speaker quality niya, hindi siya sabog. Talagang buong buo pag naririnig nyo yung sounds galing dito sa tablet. Pero syempre 'di ba, ang pinaka-reason kung bakit ka bibili ng gaming tablet is of course paglalaro. And kagaya ng sinabi ko kanina, mahaba-haba na rin yung time na naglalaro ako gamit yung tablet na to. Pero para lang matest natin, tinry ko yung tuloy-tuloy ako maglalaro, and from 100% to 54%. Tumagal siya ng 4 hours and 33 minutes. Sa iba't ibang games yung nilaro ko dito, from Honor of Kings to Call of Duty to Genshin Impact hanggang emulator sinubukan ko, pero hindi talaga uminit or nag-throttle down yung mga games na nilalaro ko. Though mapapansin nyo, kagaya na lang dito
dito sa Wuthering Waves is hindi masyadong maganda yung FPS na nakukuha natin, medyo parang unstable siya tignan. Pero ang dahilan naman dito is yung mismong optimization na ng game. Same experience dito sa CarX Street, even i-tone down ko pa yung settings is hindi tayo makakuha ng magandang FPS. Pero siguro in the near future maaayos at ma-optimize naman yan, lalo na medyo bago pa lang din kasi yung Snapdragon 8 Gen 3 na leading version. Now pagdating sa kanyang camera, so meron siyang 50 megapixel na main camera and 20 megapixel na selfie camera. Yung likod is capable ng 4K up to 30 FPS and yung selfie camera naman niya is capable ng 1080p at 30 FPS. Ito naman ngayon yung sample video niya na para sa akin okay naman siya. Hindi naman ito yung pinaka-highlight ng mga gaming phone or ng mga gaming tablets. Though sana ma-improve to ng mga gaming phone companies. Ang medyo may problem ako dito is yung built-in stabilizer niya. So mapapansin nyo dito sa video parang nagbe-breathe siya. Parang humihinga yung video, ayan no. So parang good as walang stabilizer din siya since hindi naman siya masyadong usable. Ngayon kung curious kayo sa presyo nitong Red Magic Nova Gaming Tablet, as of making the video hindi ko pa talaga alam kung magkano siya. Pero sisiguraduhin ko naman na ilalagay ko sa description yung link para makita nyo yung presyo niya at para makabili din kayo kung sakaling interested kayo.